Una pong gagawin natin ay check natin yung lahat. Oil, check natin yung level ng oil kung okay pa ba, kung kailangan ng dagdagan. At huwag nating kalimutan na i-check yung tubig. Ha? So dapat na bawat pag alis nyo ay naka-check lahat yung mga kakailangan inyo. Maalanganin kayo sa daan at sa iyong trabaho, so mahirap na, mahal magpa-overhaul ngayon ng makina. Ito po ay umaabot sa amin mga almost 250 to 300,000. Oh my God, gastos dito sa pagpa-overhaul. 8 taon to itong na standby. oh my God. Kaya pag overhaul namin, ganun talaga kalaki yung nagastos nito. Kaka-overhaul lang po ito. Kaso lang yung kanyang cylinder block may crack, may butas yung block niya, kaya hindi pa napagawa noon, standby kasi kulang pa sa budget. Hanggang sa ito ay umabot ng 8 taon na nakatinggal lang dito sa garahe. So check muna natin yung hydraulic oil. So may tagas ito, dapat ano natin. So ikakabit namin dyan sa aming traktora. So talagang nakatald sa pataas. Gagamitin po ito namin sa paglagay ng abono. So may ilalagay pa kami dito na additional na kagamitan sa likuran para sa lagayan ng abono. Ibabao namin yung abono sa ilalim ng lupa.
naipasok lahat po yung kanyang mga lock. Nakakabit na. Salamat naman at hindi hirapan pa. May gagawin lang po tayo dito sa ating equipment ilalagay. Lalagyan po natin ng ng tubo na daanan ng fertilizer. Aking napagdesisyonan na putulin yung nakausling lalagyan ng bolt dahil sa gabal ito sa aming lagayan ng tubo. So i-weld ko na lang ulit pag gamitin na lang namin. Ito po yung tatanggalin ko kasi mahaba po siya at sa gabal po sa ito kadikit yung aming tubo sa shank. So dapat siyang kunin ito para makadikit yung tubo natin dyan. Sa paggamit pala ng cutting disc katulad nito, so dapat may protection, may guard siya. Yan, para mabasag, may protection kayo. At hindi lang dyan naka protection, dapat meron kayong Google mask o ganito. Yan, para kung mabasag na, so mayroon kang protection sa mukha. At gumamit kayo nito o jacket o kano mang makapal na gamitin nyo, at saka yung gloves, ito, welding gloves. Kasi naranasan ko na rin yun na sumabog yung aking ginagamit na cutting disc. O sa kabutihang palad hindi naman po tayo na-injured kasi naka gear po tayo.
Gamit pala nito, kunting kaalaman lang nakin to. Sa akin lang to, observation ko lang. Once nga diniin mo ng husto sa bakal itong cutting disc, madali siyang mapudpud. Pero yung teknik ko dito para makatipid ako ng cutting disc na hindi siya madaling mapudpud, hinahayaan ko lang yung grinder na kusang kumakain ng bakal. Huwag mong idiin masyado, subukan nyo, baka umipikdo din sa inyo, kasi subukan na po ito sa akin. Ito po. Ito pong kinakating natin ay mulye po ito. Hindi ito ordinaryong bakal. So kita nyo naman yung granules ng kanyang bakal ay napakasiksik at madulas kung ikating natin. So mulye po ito ng truck.